Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Monday. Grabe mga balita natin ngayon mga lods, mainit. Mga lodi, no? Talagang sobrang makakaapekto sa ating crypto world, mga idol, no? So yan, bago tayo mag-start, alam nyo na mga lods, no? Palike lang ng ating video. Siyempre, napakalaking tulong yun sa ating channel. At sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, balita, update, hindi kayo pauhuli mga idol sa araw-araw na global news. Subscribe na kayo sa ating channel mga lodi, no? So grabe. Oh, ang ating tawag dito, crypto bubble. Sabi ko sa inyo mga lods, gagawa siya ng isang malaking tawag doon, galaw muna, no? Saka tayo doon papasok mga, hindi ko makita XRP. Wala. XRP, baka nandito. Wala pa din. Ayun. Sa day, nawala siya. Sa hours, nawala lalo. Nawala lalo mga idol. No? Bago nga tayo mag-news, punta muna tayo sa chart natin. So, ito mga lodi, no? So, dito, nag-short ako banda dito mga lodi, no? So, nag-profit ako dito. Kaya lang, nag-long ako ulit, kaya lang tinamaan yung stop loss ko ng 2 beses. Kita nyo yan, 2 beses. So, panalo ako short, talo ako 2 long. Tapos nag-long ulit ako ng pangatlo at ito na yung kanyang itsura o kanyang sitwasyon ngayon. So, profit lang tayo ng 63 USDT. Mga loads, no? Ongoing profit to, mga loads, 63 USD. Ayun, no? Nakaposition tayo dito. Mga loads, bandang ilalim, tanggalin muna natin yung stop loss natin. Ayan. Ito yung position natin. Liquidation natin 1.9. So, 'di ba sabi ko nga, mas maganda kung makaposition ako sa ang liquidation natin is nasa 1 point, kumbaga below $2 na. So, good position to for me. Kaya lang nilagyan ko na lang siya ng sige, mamaya ako nalalagyan, mga lodi, no? Pero for me, maganda yung position natin. Almost bottom. Dito lang sa araw lang na to, sa 1 minute time frame. Almost bottom siya. So far, positive 64 USDT tayo mga lodi. And sana umangat siya, makawala siya dito, mga idol, no? Kanina nasa ano na to 70 plus ata. O 80. Basta yun, nandito siya. Tapos ngayon medyo nagkaroon ng correction. So, hintayin natin kung ano yung mangyayari. Nandito na siya sa level kung saan ito yung mga ito yung price nung mga nakaraang araw, ang haba niyan. 'Di ba? So, etong position natin ngayon, yung $2. Ayun, kita nyo mga lodi. Simula January 10. Etong range na yan, no? Ayang range na yan. So, dito siya nagtatagal, mga lodi, and then nalaglag ng konti, umangat, balik to doon. Ngayon, sa range na to. So, pwedeng gumalaw-galaw to dyan, tapos kung saan siya mag-decide babasagin niya rito, pwede naman, di ba? O, basagin niya ulit sa baba, mga idol. No? Ganyan. So, sa tingin nyo, ano ang pwedeng mangyari dyan, mga loads, no? So, mamaya maglalagay ako ng stop loss sa kalahati. Ay, lock profit pala sa kalahati, mga idol. Ano ba yung kalahati nito? Check nga natin muna. Para malaman natin kung magkano yung magiging profit natin. Siguro mga nasa 20 lang ata ang magiging profit natin. From this, ayan, to this, dito mga idol, no? Sa $2. 2.07. Magkano ba yan? Check lang natin mga lodi. Halimbawa lang. Diyan tayo position ng lock profit. 42. Laki rin pala. Mga nasa 42 USD. 'Di ba? 42 USD kapag diyan tumama. Goods na rin. Mga idol, no? So, ayan. Sige, lagay natin dyan.
Hindi, kasi baka abutin din yung kalahati eh. Kaya dito na lang muna. 20 lang. O, dito na lang. 54. Hindi, dyan muna. Hindi, tanggalin muna natin. Hindi ako makapag-decide. Saan natin bantayan yan kasi wag mo na munang lagyan. So ito, mag-update na tayo ng balita mga Lodi. No? So grabe mainit ang news natin ngayon. Mga idol, nagsalita na si Tito Jerome. No? Nilabas na ngayon kanyang sama ng loob kay Daddy Trump. Sabi dito mga idol, breaking, federal prosecutors just open a criminal probe into Fed Chair Jerome Powell. No? Powell's term ends May. Sabi ko sa inyo, May eh. January, February, March, April, May. Second quarter pala. No? Second quarter ng 2026. Magtatapos si Jerome Powell ng May. Trump would reignited and now Fed independence now is questions. This is getting big. Parang hindi na makapaghintay si Trump na umalis si Jerome Powell eh, no? Mga idol, no? Hindi niya na lang hintayin. Talagang galit na siya. Kaya ngayon, naglabas ng sama ng loob, mga idol, no? Si Papa Jerome. Tito Jerome pala. Tignan natin. Bilisan na natin ng konti para tayo makapiright. Good evening. On Friday, the Department of Justice served the Federal Reserve with grand jury subpoenas, threatening a criminal indictment related to my testimony before the Senate Banking Committee last June. That testimony concerned, in part, a multi-year project to renovate historic Federal Reserve office buildings. I have deep respect for the rule of law and for accountability in our democracy. No one, certainly not the chair of the Federal Reserve, is above the law. But this unprecedented action should be seen in the broader context of the administration's threats and ongoing pressure. This new threat is not about my testimony last June or about the renovation of the Federal Reserve buildings. It is not about Congress's oversight role. The Fed, through testimony and other public disclosures, made every effort to keep Congress informed about the renovation project. Those are pretexts. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the President. This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based on evidence and economic conditions, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation. I have served at the Federal Reserve under 4 administrations, Republicans and Democrats alike. In every case, I have carried out my duties without political fear or favor, focused solely on our mandate of price stability and maximum employment. Public service sometimes requires standing firm in the face of threats. I will continue to do the job the Senate confirmed me to do, with integrity and a commitment to serving the American people. Thank you. Grabe, no? So imagine mga idol, no? Parang sinabi dito ni Tito Jerome na kami dito sa Fed, bago kami mag-cut ng rates o magdesisyon tungkol dyan, binibase namin yun sa pag-aaral namin. Binibase namin yun sa mga statistics kung ano yung mga nangyayari. Hindi kami bumibase dahil gusto lang ng presidente na mag-cut ng rates ng ganyan o utos ng presidente na mag-cut ng rates. Parang ganun, no? So, parang ang nangyari, dahil dyan, mga Lodi, kasi si Trump, kahit na gusto niya nang tanggalin si Jerome Powell, hindi niya talaga magawa, mga idol, no? Ganun, makapangyarihan din talaga yung Fed, mga idol, no? Ganun din katibay yan si Jerome na, hindi mo ako matatanggal. Kasi hindi naman ako sakop ng ng you have no power here. Parang ganun. Parang ganun. You have no power over me. Di ba? Hindi mo kayang tanggalin. So, kaya ang ginagawa ni Trump, binantaan niya nakakasuhan. So, maraming banta sa kanya. Tinatawag niya na kung ano-ano si Jerome Powell. Too slow, stupid, moron. Ang dami niyang sinasabi, mga idol kay Jerome Powell. No? So, parang siguro sa tingin niya, pag sinasabihan niya ng ganun si Tito Jerome, may masisindak o kaya papanig na sa kanya kapag, ay na ako, mainit na sa akin yung presidente, sige na nga, na ako sa kanya, bibigay na ako, kumbaga, makikiayon na ako sa lahat ng gusto niya. Pero hindi ganun yung ginawa ni Tito Jerome, no? Talaga nanindigan siya, na hindi kami bumabasa ganyan, marami na akong termino, no? Ilang termino na yung naranasan ko, sabi niya nga, 4 terms eh. 4 terms na ako dito, ganyan-ganyan. Hindi mo kayang gantuhin. Di ba? So, eto mga idol for me,
sobrang eager na ni Trump, no, na ayusin yung government. Kumbaga gusto niya ng kumbaga ang nagpapaslow sa mga plano niya ay isa ang Fed doon, no, which is si Jerome Powell. No, so gagawin niya lahat. O sige, kumbaga parang sinabi ni Trump, kulit niyan. Sige, ano niyo na yan. Maging aggressive na kayo diyan. Harasin niyo na yan. Ay sumunod sa akin, o, di ba? Imagine mga idol, pag alis ni Jerome Powell sa May, kung sino man yung i-appoint ni Donald Trump doon, mga lodi, isipin nyo na agad na magiging tuta niyo. Lahat ng sasabihin ni Trump, gagawin ng Fed, mga lodi, no? So, pagka ganun, healthy pa ba yon? Sa tingin ko, hindi, medyo hindi na. Healthy siguro kung pabor sa atin yung mga gagawin ni Trump. Di ba? Pero pag dumating yung araw na hindi na pabor, tas kumbaga yung mga kalaban, kumbaga, parang lingid, kumbaga salungat na siya, no, sa mga gusto nating mangyari, gusto talaga natin, no. Yung mga pwedeng maka-benefit sa atin, hindi na ganun yung nangyayari. So, magiging masama na yung tingin natin doon. Ganun naman yun, no? Di ba? Common sense lang, Kapag nakikinabang ka sa mga desisyon ni Trump at ng Fed, goods ka lang sa kanya. Pero kapag nasagasaan ka na niya, wala na. Doon mo makikita lahat ng ano niya, doon ka magsasalita, unfair yan. Dapat si Jerome Powell na lang. O, di ba? So, anong masasabi nyo dito, mga idol, no? For me, dito ko napatunayan na matibay rin talaga yung Fed. No? Matibay rin talaga si Tito Jerome. Kasi imagine, kahit na anong gawin ni Trump, kahit na anong sabihin ni Trump sa kanya, hindi talaga siya natinag, no? Talagang tumayo siya sa sarili niyang paa. Sabi, hindi mo ako mautusan, pre. Di ba? Kahit na ano pang gawin mo, desisyon namin kung ano yung pwedeng gawin namin sa mga cartridge ba kami, mag-ipopost ba kami, magdadagdag ba kami, wala kang masisay dito, boy. Sabi niya, huwag kang makialam dito, boy. Sabi niya ganun. Ha? Hindi ka tatagos, boy, sabi ni Jerome Powell, no? Hindi ka tatagos sa akin, hintay mo na ako matapos. Sa May, tapos na ako, yun yung sabi niya. Ano naman sabi niyo dyan, mga idol? Mainit-init to. Sa tingin ko, ito yung dahilan kung ba't nag-drop yung market kagabi. Tapos naka-recover lang ngayon, mga idol, Kumbaga, nag-drop siya dahil sa issue na yan, tapos na-realize, balik na tayo sa dati. So, tignan nyo, dito rin siya sa range ng $2. $2, 2.1, ganun, bumalik lang siya, Sinabik lang dito, ganun na. Balik na uli. So, kaya sabi ko, medyo okay tong position natin na to. Sana, makabawi tayo dito, umabot uli ng 20K, kaya yung kita natin, para makapagbudega uli tayo, mga idol, no? So, ayan, grabe, no? Grabe yung news na to. So, bago tayo pumunta sa iba pang mainit na news, no? Singit ko lang yung ating Ronin, no? Yung Arena, ano ba tawag dito? Moku, tama ba? Moku. Ayan, no? Grabe. So, sabi dito, if you like fantasy sports, cute animals, and crypto, you need to be ready for Grand Arena. Oh, grabe. Yung si Ryan, pinopromote na ni Ryan. There is a $1 million prize pool on the line, no? Watch the video to see how it works. Then pick up a booster box to get started. Grabe. Ibig sabihin, bibili tayo nito. Taragis yan, may presyo pala to. Tignan natin kung magkano ang mystery box. Oh my goodness, $79. Tama ba? Pinakamababa, 79.77. Puro ganun lang pala. Hindi, may 80, May $80. Nako. Eto lang mga idol, alam nyo, sa akin, goods to, Kung meron na, doon lang tayo sa panig ng mga players na bago lang o katulad ko rin, no? Ako, willing akong bumili nito kung sa tingin ko mayroon akong makakamit o mayroon akong mahihita. Kasi sa history ngayon ng Axie,
ang dami mo nang ginastos, wala kang nabawi. So ano ang pwede nyong sabihin na pag kami gumastos ng $79 o 584 ron, mag-ROI kami dito, mababalik namin yung ano namin. Dahil ba doon sa tournament na yon? Actually, hindi pa nga namin alam kung ano yung tournament na yon. Kung paano laruin yon. Di ba mga idol? Ito ano man sabi nyo rito ha. So, bibili ka ng box, and then di ko alam kung ano yung nasa loob ng box na yan mga lodi. At siguro ayun yung gagamitin mo para makasali ka doon mismo, no? Sa kung ano man yung tournament na gagawin nila. Pakinggan natin si Ryan, mga idol, para magkaroon tayo ng idea. Saglit lang to mga lodi. Para lang malaman natin kung worth it ba magastos ng ng $79. Booster pack opening has been confirmed for January 13th. This is when players will truly be able to start strategizing for the fantasy portion of the Grand Arena season. During the preseason, players have been training up their Mokis to be the best performing Tanukis in Moku Mayhem. In the top 100 will all be receiving champion slots. Each Moki card that you open up will be representing one of these 100 champions. To enter a Grand Arena contest, you'll need a team of 4 Moki cards and 1 Scheme card. The Scheme card determines how your Moki lineup receives points. So even if multiple users have the same lineup of Mokis, they could have a totally different point total depending on the Scheme card they use. To get yourself prepared, you can pick up a Grand Arena booster box from the Ronin Marketplace, which each contain 30 packs each. Or you can wait until the 13th where you'll be able to buy individual packs using your Grand Arena gems. Oh, ibig sabihin, etong box na nakikita natin na to, meron na tong 30 packs na laman. Pero ang kailangan mo lang is 4. At kailangan mo ng contain something card, no? Ayun sinasabi niya eh. Ulitin natin. Will truly be able to start strategizing for the fantasy portion of the Grand Arena season. During the preseason, players have been training up their Mokis to be the best performing Tanukis in Moku Mayhem. In the top 100 will all be receiving champion slots. Each Moki card that you open up will be representing one of these 100 champions. Isa, bawat sa isang card, Moki card. To enter a Grand Arena contest, you'll need a team of 4 Moki cards Oh, kailangan mo ng 4 Moki cards, no? Para makabuo ka ng isang team. and 1 Scheme card. At yung 1 scheme card, so parang 5 siya. No, kasi ito atang scheme card, iba-iba to, no? So kahit pare-pares kayo ng Moki card, basta iba yung scheme card nyo, siguro ano to, parang classification ng ng card nyo. The Scheme card determines how your Moki lineup receives points. So even if multiple users have the same lineup of Mokis, they could have a totally different point total depending on the Scheme card they use. Oh, 'di ba? Kumbaga, kahit na pare-pares kayo, depende sa scheme card nyo yun. To get yourself prepared, you can pick up a Grand Arena booster box from the Ronin Marketplace, which Oh, so, eto yun mga lods, no? Yung $79, ito yung booster box. Pwede tayong bumili sa marketplace. each contain 30 packs each. Oh, 30 packs yung laman. 'Di ba? So, maganda yun. Marami na pala yun, no? Kasi 4 lang yung kailangan mo. 30 packs yung ibibigay sa'yo. Or you can wait until the 13th where you'll be able to buy individual Oh, pwede ka nang bumili ng isa-isa na lang. Ngayong 30. Sa 13 bukas. packs using your Grand Arena gems. Grand Arena's booster pack opening has been confirmed for January. Oh, so ayun mga lodi. Gusto nyo bang sumali dyan? Oh. O gusto nyo bang bumili ng 30 packs na? O isa-isa lang? Sabihin na nating 80. No? 80 by ano ba yung sasabihin ko? Tama ba? 2? Hindi. Ano ba yung iniisip ko? Ba't kasi nilabas to? Nakalimutan ko na. Basta yun. Mga loads, no? $2 pala. Hindi, yaman na. Saka na yan. Nalito. Hindi ko alam kung kumbaga ang gusto ko sana malaman, magkano magiging isang packs. Kasi 30 packs to eh. Kung sa sa $80, di ba? So, ito mga idol bala ko sana maglaro nito, kaya lang siguro mas maganda. Hindi ko alam gusto ko lang sana i-try ulit kasi gusto ko ring makatulong sa pagbalik ulit ng ng sigla ng Axie Infinity, sa totoo lang mga lodi, no. Pero ayun nga yung doon. Kung sa tingin ba nila papayag pa yung ibang mga players na gumastos. No, gumastos muna bago makasali, laging ganun, no. Kayo, kung kayo tatanungin, halimbawa meron kayong $200,
Tapos narinig nyo to, mga Lodi. Yung $200 na yun, pinaghirapan nyo yun, ha? Hindi yun binigay sa inyo. So, gagastusin mo ba yung pinaghirapan mong $200 para magbaka sakali dito sa Moku o yung Grand Arena na to, mga idol? Comment nyo kasi kung maraming positive, di ba kayo try natin? Mga Lodi, no? So, ano sa tingin nyo? Ayan. Punta na tayo dito. Balik tayo sa malupit na news ulit, no? Kasi suningit ko lang yun, Coinbase, nako, ito na. Kung natatandaan nyo ng mga nakaraang linggo, alos mag-isang buwan na ata yun, lagi nagpapa-interview yung CEO ng Coinbase na si Brian Armstrong. Lagi niyang sinasabi na malapit na ang Clarity, ganito ganyan, no? Si Calvo, di ba, naalala niyo yun, si Calvo, lagi siya nagpapa-interview na sobrang lapit na, almost 10% na lang to ganyan doon sa pa-interview niya. Pero ngayon, mga idol, sabi niyo mismo ng Coinbase threatens to withdraw support for Clarity Act if it restricts stablecoin rewards beyond disclosure requirements per Bloomberg, no? So, meron sigurong gustong mangyari yung Coinbase na parang ayaw, no? Wala dun sa batas na gagawin, mga idol, no? So, kung hindi nyo susuportahan tong ganto-ganto ko, kasi kami support kami sa inyo, hindi na kami magsusupport. Parang gano'n, no? So, parang ang pangit naman nun. 'Di ba? Kasi kumbaga may may bias kayo. Kumbaga may gusto kayong mangyari na makaka-benefit sa inyo. Tapos kapag di nangyari, hindi na kayo susuporta. Parang pangit ata yun, mga idol. Pero yun yung isang senaryo. Pwede rin namang yung Coinbase, kaya nila sinabi yan kasi yung gusto nilang mangyari mas makakabuti pang kalahatan, no? Tapos ayaw gawin. Kumbaga yan, hindi pwede yan para sa crypto community, pero pag hindi niyo sinama yan, parang kayo yung masusunod, parang kinalaban niyo yung ngayon yung mga nagsasaano ng batas. So it's either positive sa atin o positive lang sa kanila. Ganun, mga idol, no? So ano man sabi niyo rito, mga Lodi? Kasi kung yung Clarity Act kasi, yung sa stablecoin kasi, parang sa Genius Act na ako dito, pero hindi ko kasi gets kung ano yung gustong mangyari ng Coinbase. Yung stablecoin rewards, mga Lodi, hindi ko alam, no? Sa batas na yan actually. No, pero ayun nga, no, parang sinabi ng Coinbase, parang hindi kami magsusuporta sa inyo kapag di nyo to ginawa, parang gano'n. Ano masabi nyo ron? Bukod dyan, speaking of Clarity Act, mga idol, si Charles Hoskinson, 'di ba? Kilala niyo na 'to, mga idol, no? Developers ng Cardano, ng ADA. Sabi niya, I don't think Clarity Act will pass this quarter. Pero parang ang sinabi niya, ang tina-target niya rito kasi, mga idol, is si David Sachs, tama ba? Ayan, si David Sachs, mga idol, no? Parang sinabi niya rito, walang kwenta to si David Sachs Parang gano'n. Pag hindi niya napasa yung Clarity Act ngayon, wala siyang kwenta. Parang ganun yung ibig sabihin. Hindi niya naman talaga sinabing, I don't think this Clarity Act will not pass, no? This quarter. Parang sinabi niya lang, pag hindi to pumasa ngayong quarter, wala siyang kwenta. Dapat na siyang tanggalin. Parang ganun. Sabi niya dito, if it doesn't pass this quarter, David Sachs should resign. He failed us as an industry. Price going up? No. Adoption going up? No. Do we have certainty and strong foundation to build? No. Alam niyo kung ba't may si Hoskinson kay David siya? Kasi siya yung Crypto Czar. Crypto Czar. Ayun yung title niya, Crypto Czar. So, ibig sabihin, dapat sa crypto nakakatulong siya. Pero kaya nga sabi niya rito, nga lang yung parang tulong mo, mapasa mo yung yung Clarity Act ngayon ngayong buwan o ngayong quarter. Pag di mo napasa yun, wala kang silbi. Anong tulong mo sa crypto kung ikaw yung crypto czar tas wala kang silbi? Sabi niya nga, di ba? Mababa nga Tumaas ba tayo? Hindi. Adoption going up ba? Hindi. Do we have a certainty and strong foundation to build on? Wala. Sabi niya, hindi. So wala kang silbi, sabi niya gano'n. Kaya umalis ka na dyan. Dapat may gawin si David Sachs dyan, mga idol, no? Kasi nakikita na siya ni Charles Hoskinson Ano bang mo dyan? Anong tulong mo?
Ikaw yung crypto czar. Crypto czar nga eh. Yeah? So, mainit si Charles Hoskinson, mga lodi. At hindi makapaniwala si, sinasabi ni Charles. Tulala lang siya. Nito, sabi mo. Mareklamo to si kuya. Sabi. No, ayan. Punta na tayo dito. Opya, Money Popcorn, mga lodi. Kita nyo naman, mga idol, ha? Sa Japan. Sabi dito, in Japan, you can already pay XRP. Sino may mga Shaman wallet dyan? Ito yun eh, Shaman wallet to eh. So, ginagamit na nila pambayad yung XRP. Pero sabi ko nga, ang ano niyan, but XRP, dapat stablecoin. Nag-iipon ka nga ng XRP. Pero, andyan na yan eh. It is what it is. So, nagbabayad sila ng soju. Hindi, bira tayo. Kung ano man yan, sa Japan, ginagamit nila pang payments yung XRP. Sino yung mga, ayun nga yung Shaman wallet yan eh. So ito na yung pinakamalupit ngayon, mga lodi, no? Ang ating malupit na last news natin. Tinanong si Grok, mga idol, hey Grok. Sabi, hey Grok, hey dude, don't make it bad. Edit this image to show where crypto is right now, no? So dito sa ating psychology of a market cycle, ginagamit to mga lodi ha. Sa mga hindi nakakaalam, dito bumabase lahat ng mga OG. Mga lodi, no? Yung kumbaga iikot lang yan. Pag down, drop, ito yung bear market, ayan, disbelief. Ito yung dulo ng disbelief, mga lodi. Ayan, no? Putol yan. Balik ka rito, iikot ka lang eh. Disbelief, tapos balik ulit dito sa euphoria, baba ulit. Bear market, disbelief ulit, balik ka dito, ganyan. So, nasa na tayo ngayon? Sabi ngayon nito ni Rec Penser, hey Grok, edit this image to show where crypto is right now. So, saan ba tayo dyan? So, ngayon, sumagot si Grok, mga idol. Ito sa baba, oh. Kita nyo yan, mga lodi. So, yun na ba malaman kung nasan daw tayo? Ayon sa pinakamatalinong AI sa mundo ngayon, ang Grok. Boom! Nandito tayo sa disbelief. So, ayun sabi niya. So, ano ang kasunod ng disbelief, mga lodi? Na? Ano ba ang kasunod ng disbelief? So, ang sunod niyan is hope, Philip, Marlboro Lights, Winston. Ayan na. Hope, optimism, belief, thrill, and euphoria. So, ibig sabihin, nandito tayo. Isipin nyo yung sinabi niya pa, mga idol, is dito, Dito pa mismo. Parang bottom na tong tinuro niya pa. Andun daw tayo, mga idol. Yung kabuuan ng crypto to, ayan, crypto right now. So, buong crypto to. Ngayon, paano kaya kung tanungin natin na nasa na ba si XRP ngayon dito sa chart na to? Ano kayang isasagot niya? Kasi merong nagtanong, mga lodi. Ayan, si Diana. Makulit to si Diana. Ba't kasi tinanong eh? Hey, Grok! Edit this image and show where XRP is right now. Nako, maraming masasaktan dito, mga lodi. Kasi ang sumagot is si Grok, ang pinakamatalinong AI sa buong mundo ngayon. Pero siguro ang masasaktan ay yung mga walang XRP. So sabi dito, mga idol, si Grok din may sabi, no, na nandito rin tayo sa disbelief. Mga idol, no? So, naniniwala ba kayo kay Grok? Kung hindi kayo naniniwala, wag na kayo magtanong sa kanya. Kahit kailan, wag kayo magtatanong, hindi pala kayo naniniwala, sabi dito, ano ba yung mga comment dito? Saan na? Wala, puro pa edit eh. Basta wag na nga yan. Basta yan nga, mga lodi, no? So, si XRP nandito. Siyempre, hindi lang naman si XRP. Buong crypto yan. Malamang nga, pag nagtanong ka ng ibang coins, malamang dyan din ituro ni Grok eh. Nasa na si Doge? Dyan din tuturo niya. Nasa na si Sui? Dyan din. Nasa na si Hyperliquid? Nandyan din niya ituturo, no? So, overall, mga lodi, ang buong kakryptohan, nandito sa disbelief. Ayun yung opinion ni Grok, no? Kung ayaw nyo maniwala, nasa inyo yan, no? Pwede namang mali siya. Hindi ko alam kung
Tsaka sabi nga nila, huwag kayo umasa sa mga AI para i-predict yung mangyayari. So, ayun lang yun, mga Lodi, no? So, grabe mga news natin. Mainit! Ako, nag-aaway si Daddy at si Tito. Mga Lods, no? At ito, comment kayo kung merong chance ba, bibili kayo ng Moku, mga idol. Oh, tas yung Coinbase at yung Clarity Act, mga Lodi, na parang naiinip na yung mga OG natin, ba't hindi pa kasi ipasayan, mga idol, no? Pakamot na si Kuya, oh. Oh. At syempre yung pwede na palang magbayad, no, sa Japan using XRP. Actually, sa ibang lugar din meron ng ganyan eh. Na minsan nga sa mga GrabFood o sa mga sa mga Uber, ginagamit na rin yan. So ayan, at ang ating Grok asking question. O ayan, kita-kits tayo mamayang gabi, mga idol. Sure yan, mag-update ako mamaya. Kita-kits tayo. Huwag nyo kalimutang i-like yung video, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up, what's up? yeah.